God is good. Again, without further ado, mga kapatid, I would like to call on our guest speaker today, Reverend Jung Reswena. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. You may be seated. Parang natatakot ako sa word na magaling. Praise the Lord. Mahirap po yun, mga kapatid. At sa lahat ng bagay, mahirap po na napaka laki ng expectations. But we will try our best through God sa pamamagitan po ng ating Panginoon dahil wala po tayong kakayahan. Ang magaling lang po ay ang ating Panginoon. Salamat sa Ginoo nga Bisaya po dahil ni inyong pastor. Ingo ko, magbisaya na lang ko ani. Kay Bisaya man di ining dako. No? And I was glad when he called me because Pastor Ted Solis called me and he said, Pastor Jong, you will be preaching in Manila at sa mga simbahan, sa mga kapatiran natin doon at sabihin ko sana na wag na. Pero parang may pumipigil po sa akin, sabi ko, go na. Kasi hindi kami sanay, sa totoo lang, hindi kami sanay sa pananalita ninyo dahil araw-araw po Cebuano yung ginagamit namin. Kahit nasa school po, yung Ingles, sinisibuano pa rin. At kahit nag-aaral ng Filipino, Cebuano pa rin. Kaya iilan lang yung mga salitang ugat na nalalaman ko. Binubuo pa ng mga barikos. Kaya medyo it is a great challenge. But I accept the challenge and I am so glad when Pastor John Pablo called me. I was still in Vigan that time because last 17, I was in Vigan to attend the National Festival of Talents because one of my students is the regional winner in technical drafting. And I am happy to the Lord that we got the second place in the national competition last week. No? So nung tinawagan ako ni Pastor, sabi ko, nandito pa ako sa Vigan pero magkikita tayo dyan. Yun nga, sinabi niya, ano bang pogi ba itong si Pastor Jun? Pero nakita ko, pugi pala. Magkamukha kaming pugi. And I am so glad and I am happy to be with you here. And I am greatly honored to be in the church of a presbyter. And I know the great leadership of your pastor. And hindi po biro ang magpastor sa lugar ninyo. Lalong-lalo na sa Maynila. Alam namin kung gaano kahirap yung rent, yung lupa. Sa amin, maraming lupa. Malaki ang lupa. Wala lang pampatayo ng church. Dahil may lupa, walang pera. May pera, pero hindi sapat. Ganon. Okay? Sa inyo, marami kayong pera, pero hindi sapat. Dahil mahal yung millions, no? It worth how many millions yung lupa ninyo? Sa amin, nasa kuko yung iba. Okay lang. Well, I am greatly honored to be here and thank you so much for being with you. And worshiping with you was so great and we feel the presence of God. You have a great musicians, singers that can push you to feel the presence of God. Kahit na masakit yung tuhod ko, may arthritis yung kamay ko, napapalundag ako dahil I feel the presence of the Lord. And thank you so much. Kasama ko nga pala yung may bahay ko, Sister Marina. Nag-iisang asawa. At kasama ko rin yung panganay ko na anak, si Pastor Owen Grace
Resuena, my assistant pastor. He was trained to replace me later on, 2 years from now. And with me also, my daughter, Marpy Ann Grace Resuena. And dalawa lang sila po mga kapatid. At kasama ko rin po yung aking kapatid, bunsong kapatid ko, si Pastor Pasimari. Pasimari Resuena. Pastor po siya ng Tagbanahaw, Surigao del Sur. At kasama niya po yung asawa niya, Pastora Den, ng Magsaysay Church sa Surigao del Sur. Dalawa po sila, may simbahan po sila. Kasama ko sila sa bawat general conference. Kakasama kami palagi. Sabi ko, sabay tayo doon sa Las Piñas. At magkasama kami at salamat sa Panginoon na may sumundo sa amin doon sa SM Mall. Si Sister Eva. Si Ev. Bisaya kasi yung Eva, yung English is Ev. Si Sister Ev, na hindi mansanas yung pinapakain, McDo po. Kasama yung Sister Celine, thank you so much for the hospitality. Salamat na maayo-kaayo ang inyong pagtagad. Salamat kaayong mainiton usab ang pagdawat uban sa pamilya, sa atong pastor. Kami po talaga ay natutuwa at lubos na nagpapasalamat na kasama namin kayo. Praise God. Yung church po natin ay nandoon sa Mars. May speaker na po kayong taga Mars. Mars yung tawag namin sa municipality namin. Municipality of Maragusan from Davao de Oro. At yung municipality of Maragusan is situated 1,500 above sea level. Ibig sabihin, bulubundukin po sa amin. From Tagum City, more or less 1 hour and 30 minutes ride. No, malayo-layo din at malamig po doon sa amin. Sa amin parang little Baguio po. No, yung tinatawag nila yung summer capital of Davao is Maragusan. Kung may Baguio po kayo rito, may Mars po kami. Makapasyal kayo doon, may number si Pastor John sa akin, pwede niyo po akong tawagin. And we are glad to serve you also. Amen? Pag nagawi po kayo doon. Amen? At nagagalak kami at matutuwa kaming paglingkuran kayo kung kayo po ay nakapasyal sa lugar namin sa Maragusan, Davao de Oro. Amen. At God is working in everywhere. God is working in UPC Care Pilar. And at the same time, God is working in Maragusan. Amen. Dahil buhay ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Amen. Buhay na buhay ang Diyos. Amen. Sa amin, wala nang mapaglalagyan na school kung saan kami mag-youth camp, saan kami LM, at saka men. Hindi na po kami pwede sa paaralan dahil masyado na po tayong dumami doon sa Southeastern Mindanao District. Under the leadership of our District Presbyter Reverend Jerry Marimon. Kaya yung ginawa ng district namin ay nagpapatayo po kami ng sariling campground. At mayroon po tayong sariling campground sa SAMD kung saan lahat po ng mga gawain ay doon na po kami. Dahil mag-a-attendance po ng yung youth, humigit kumulang ng 3,000. 3,000 yun, ano? Yung LM? 2,000 yung LM? 1,700 for yung registered. Di po yung kasali, hindi nagpaparehistro, ha? Kasi ang dami din palang hindi magpaparehistro. Sa amin, ang dami.
Ewan ko sa inyo, wala siguro yan dito sa Maynila. Pero sa amin, nako, marami pa rin. No? Marami pa rin na hindi magpaparehistro. Ewan ko kung bakit. Pero patawarin sila ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Our time is 9:53. Pag naubusan na po ako ng Tagalog, titigil na po ako. Yung baon ko, kaunti lang. So, tiyak na hindi tayo magtatagal rito. Mangyaring tatayo tayong lahat. And again, Pastor June, Pablo, thank you so much for the opportunity. It's really my great honor to be here today, sharing to you all the Word of God. And I am praying to the Lord that God will use me to declare His Word today. And I pray to God that kahit papano ay pagpapalain tayo ng Panginoon. Open your Bible in Ephesians chapter 5, verse 15. The word of the Lord said, "See then, ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit." Sinabi dito, mga kapatid, wherefore be ye not unwise, but understanding. Alamin natin ang ating paglilingkod. Amen? Hindi katulad ng mga taong walang alam, but as wise, na alam natin kung bakit tayo naglilingkod. Amen? At ang pinaglilingkuran natin ay kilalang-kilala natin. Amen. Again, in the book of Psalms chapter 71, verse 12 to 14. O God, be not far from me. O my God, make haste for my help. Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul. Let them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt. But I will hope continually, and I will yet praise thee more and more. Let us clap our hands to the Lord. Come on. Let us praise Him today. Hallelujah. Hallelujah. Habang umaawit tayo ay nararamdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! At hanggang ngayon ay naririto ang Diyos sa kalagitnaan at mararamdaman natin ang Kanyang presensya. Hallelujah! Come on, let us worship the Lord. The Lord inhabits the praises of His people. Hallelujah, hallelujah. Lord God, bless us today. Let my life be a vessel of honor. Panginoon, gawin niyo po akong daluyan ng pagpapala. Alam niyo po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak dito sa lugar na ito, Panginoon. I pray, God, that you will use me mightily. I pray, God, that you will anoint me. In the name of Jesus Christ, I pray. In Jesus' name, Amen. Muli nating palakpakan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Come on. Come on. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dami natin ang pagpapala ng Diyos.
habang tayo'y nasa sanlibutan, ngunit maramdaman natin ang kagalakan, maramdaman natin ang tagumpay sa ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Glory to God. You may be seated. God bless to each and every one of us. Amen. I will be talking to you the subject that says, you have edge. Hindi yung sakit, ha? Pastor, nangaral, may edge daw ako. You have an edge. Sa wikang Pilipino, may lamang. Amen? May lamang o may kalamangan ka. Amen? Hindi ka nang lalamang, pero may lamang ka. Amen. Praise God. Kaya sinabi ng Word of God, be wise. Dapat alam mo na habang ikaw ay namumuhay sa mundong ibabaw, may lamang ka. Amen. Sa lahat ng tao sa mundo, you have an advantage. Bakit? Naglilingkod tayo sa Diyos. Kilala natin si Jesus. Hallelujah. He is the Lord of all lords. Siya ang Panginoon na ating pinaglingkuran, ang makapangyarihan sa lahat. Yung iba nga, kilala lang si Mayor, ang yayabang na. Kilala lang si Governor, sasabihin na, ang lakas ko kay Governor. Ano bang gusto mo? Gusto kang makapagtrabaho? May kapit tayo dyan. Di ba? Di ba? Kilala ko si Kong. Oh, alam mo, kilala ko si Kong. Mailalakad kita doon. Amen? Pag may influence ka, talagang mailalakad ka. Nakakalamang ka doon. Amen? Pag mag-a-apply ka ng trabaho, minsan hindi na tinatanong ano bang natatapos mo? Cum laude ka ba? Hindi na yung tinatanong. Ang tinatanong, sino bang kakilala mo? May kilala ka ba dun sa loob? Diba? Kahit anong government transactions, mga kapatid. Pag mayroon kang kilala sa loob, nako, napakadali po. Yes. Pero pag wala, ang hirap. Amen. Kaya maganda yung may edge ka. Dapat alam mo yan. Amen? Dapat alam mo na ang paglilingkod sa Panginoon ay nagbibigay kalamangan sa buhay mo. Amen? For some people, it means that they have some advantage. An edge might be the reason why they are better, more likely to succeed than others. Katulad ng basketball. Pag matangkad ka, medyo mananalo ka. Kaya matatangkad Talo kami, Pastor, ang tatangkad nila. Ang liliit namin. May height advantage na kaagad. Diba? Pag nanliligaw ka, syempre, plus factor yung pogi ka. Diba? Lalong-lalo na pag may kotse ka. May advantage ka, di ba? At lalong-lalo na may hanap buhay ka na. Di ba? May advantage ka. Amen? Praise God. May kalamangan, ika nga sa buhay. At sa isip ng sanlibutan, it is a condition, is circumstances, or an opportunity that made something or someone better or successful than others. At minsan sa sanlibutan ay minamaliit nila ang kalamangan. Sabi nila, it is just a slight advantage. Sabi nila, it is just a slight favor. Konting kalamangan para ka mananalo. Isang maliit na bagay. Pero para sa atin na naglilingkod sa Diyos, ang kalamangan na ito
ay hindi isang maliit na bagay. Ito ay isang malaking bagay kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga nila, pag nawawala yung pera mo, walang nawawala sa'yo. Pag nawawala yung kaibigan mo, you have lost something. Pero pag ang Diyos ang nawawala sa buhay mo, lahat nawawala sa iyo. You have lost everything. Your joy, your hope, everything mawawala sa iyo. Kung mawawala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya dapat na alam natin na may lamang ang naglilingkod sa Diyos. Huwag tayong susuko, huwag tayong madi-discourage dahil may Diyos tayo na ating pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Kaya, mainam ang naglilingkod sa Diyos dahil yung mga bagay na hindi nagagawa sa sanlibutan ay maaaring magagawa ng Diyos. Kasi sabihin ng iba, ito'y imposible. Sabihin ng tao, walang paraan. Pero ang sabi ng Diyos, maraming paraan. Amen. Can you imagine, mahirap lumakad sa tubig? Ngunit nakakalakad po si Pedro sa tubig. Ang hirap kaya nun. Amen. May nagdidebate, sabi nila, susundin mo ba yung apak ng ating Panginoon? Susundin ko! Sabi niya. Hinahanap niya ngayon yung apak ng Panginoon sa tubig. Sabi niya, lumakad sa tubig, lumakad ka sa tubig. Sabi niya, ipakita mo sa akin yung apak ng Panginoon sa tubig, lalakad ako doon. May mga debate na ganun. May mga naririnig ako na debatidor na ang gagaling talaga. Napakabilis talaga yung pag-iisip nila. Lalong-lalo na yung kapatiran natin na meron siyang kalaban sa debate. Sinabi na, naniniwala ka ba na may Diyos na Ama? Napasok siya, oo. Binilang na, isa na. Nakalimutan niya kasi, sabi, maniniwala ka ba may Diyos na anak? Inakasagot siya ng, oo! Dalawa na. Naniniwala ka ba na may Diyos na Espiritu? Tuloy-tuloy na oo. Sa Cebuano pa, pilay imong Diyos! Di parang ano na siya, di ba? Parang huling-huli na siya. Dahil, tatlo yun Tatlo na. Tapos parang, ang dali niya nakapag-isip ng sagot. Ulitin mo nga yung tanong mo, kapatid. Sinabi ng kanyang kalaban, pilay imong Diyos! Ulitin mo nga, pilay imong Diyos! Sabi niya, marami ng lugar kung saan ako nakapagdebate. Pero dito ko lang natagpuan na sinabi niya na pilay ang aking Panginoon. Hindi po pilay ang aking Panginoon. Malakas po ang aking Panginoon. Kaya minsan, matutuwa ka sa mga ganung bagay, mga kapatid. Amen? Ngunit ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen. Hallelujah. He opened our mind. He opened our hearts. He opened our understanding that we can serve Him. Amen. That we can serve Him faithfully. At alam natin na ang ating pagpupuri sa Panginoon ay isang malaking bagay upang maramdaman natin ang Kanyang presence. Maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen sa ating buhay. Kaya naalala ko tuloy, may kaibigan ako, tinanong ko, ba't may ulan? Sabi niya sa akin, umiihi kasi yung Diyos. Inko, napakalaki pala ng Diyos,
Dahil ang sakop ng ihi niya, ang lawak. Sabi niya, oo, makapangyarihan yan. Pag wala kang alam, maniniwala ka talaga. Pero nung nalalaman ko, nung nag-aral ako, hindi ako nag-cutting classes. Nung grade 2 ako, nalalaman ko yung process of the water cycle. Na nagkakaroon ng high temperature, the water will be converted into gas and it will be evaporated in the sky and in a form of condensation. Magtitipon naman uli yung gas, babalik naman sa kanyang anyo na tubig at pubuhos. Ganun din yung worship natin, di po ba? Amen. Kapag nag-worship tayo, para ding uulan ng presence ni Lord. Amen. Hallelujah. Kaya yung kalamangan natin ay matindi po, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kung tayo'y magpupuri sa Panginoon at kung pupurihin natin ang Panginoon, agad-agad ay maramdaman natin ang ating Panginoon sa ating kaligat na, sa ating gitna, at maramdaman natin ang kanyang kapangyarihan. We can feel the presence of God. We can feel the power of God. Hallelujah. In the midst of us. Hallelujah. At maramdaman natin ang tagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pag tayo'y naglilingkod sa Panginoon, and you will be faithful in the Lord, meron po tayong kalamangan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. 1 Corinthians chapter 15, 57 to 58. But thanks be to God which give us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. Hindi po nasasayang ang bawat sandali na naririto tayo sa church. Hindi po nasasayang ang bawat pagbibigay. Hindi po nagsasayang, hindi po nasasayang ang anumang bagay na ginawa natin sa ating Panginoon, bagkos ay babalik sa iyo ang mga pagpapala na mula sa Diyos. Amen. God give us the victory through Jesus Christ, and that is our edge. Jesus who give us victory. Amen. Hindi po tayo ang lumalaban. Ano po ba ang kakayahan natin? Wala tayong kakayahan. Wala tayong superpower. Amen. Hallelujah. Ngunit ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, na kaya niyang baguhin anumang sitwasyon na meron ka ngayon. Kaya niyang baguhin anumang mga bagay na nandiyan ka, anumang bagyo, anumang unos, hallelujah, anumang problema, anumang circumstances meron ka sa buhay mo. Kaya niyang baguhin ng ating Panginoon pag magtiwala ka sa ating Panginoon. Amen. In John chapter 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. When we are born of God, we overcome the world. If you are not born of God, you will not overcome the world. The overcomers are those who are born in the Spirit of God. Yun pong mga anak ng Diyos. Yun pong mga tinatawag ng ating Panginoon. Yun pong nakaramdam ng banal na presensya ng ating Panginoon. Sila po ang nagwawagi sa sanlibutan nito. Kaya wala tayong takot. Magunaw man ang mundo, matatapos man ang sanlibutan, aalisin man tayo sa trabaho, wala tayong takot. Alam natin na kaya tayong bubuhayin ng ating Panginoon.
Dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang nagbibigay sa atin ng strength that we can overcome of the world. Hindi ikaw ang nagpapanalo sa laban ng buhay mo. Hallelujah! Hindi yung talent mo, hindi yung skills mo. Hallelujah! Ang nagpapanalo sa iyo ay may Diyos ka na pinaglilingkuran. At ito yung magandang bagay. Dahil yung kaligayahan na nararamdaman natin kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoon ay tunay na kagalakan. Minsan sa sanlibutan ay nagbibigay ng kagalakan, ngunit at the end, nagkakaproblema ka. Pero pag sa Diyos, yung tuwang-tuwa ka, para bang wala ka ng takot. Na kahit pa kukunin pa yung buhay mo, okay lang sa'yo. Kaysa una, pag ingnunta na, kung mamatay ka, sister, brother, simba ko lang, palayo, labang mo lang, pito kalaod. Parang takot na takot tayo. Amen? Ewan ko kung bakit matakot sila. Pero nung nakilala natin si Jesus, amen, na bago yung pananaw natin sa buhay. Amen. Hallelujah. Na bago yung paningin natin, na kahit tatapusin man ang buhay natin ngayon, wala kang takot. Sasabihin mo, kung kalooban ng Diyos, tatanggapin ko. Kung hanggang diyan lang ang buhay ko, tatanggapin ko. Dahil ang Diyos ang nagmamay-ari sa buhay ko. Amen. Dahil lahat ng ginagawa natin sa sanlibutan ay dahil sa Diyos. Amen. Naririto tayo ngayon dahil sa Diyos. Amen. Hallelujah. Nararanasan mo bang parang talunan ka? At may mga panahon din, no, kahit gaano mo hinihikayat ang sarili mo, ay parang wala kang lakas. Dahil ang daming discouragement, ang daming pressure sa trabaho, ang daming mga deadlines, ang daming mga ipapas, may mga online pa na link na dapat i-fill out. Dami. Minsan gabi, gigisingin ka. Minsan linggo, minsan Sabado, wala nang opisina, tinatawag ka pa. Daming stress. Amen. Praise God. Pero ito yung maganda. Meron tayong edge. Dahil umabot man tayo sa ganong sitwasyon, umabot man tayo sa ganon na kalagayan, may Diyos tayo na pinaglilingkuran, kung saan nagbibigay sa atin ng edge, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng tagumpay. Amen. Hallelujah. Pag naranasan natin ang presence or yung presence ng ating Panginoon, hallelujah, kahit anong dami ng problema, may pag-asa pa rin. Kahit anong dami ng mga discouragement, makangiti ka pa rin at makaawit ka pa rin sa ating Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kalakasan ng iyong buhay. And you have a favorable margin. May kalamangan po ang ating buhay dahil may Diyos tayo na pinaglilingkuran. Sabi ng Psalms 18:46, "The Lord liveth, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted." Amen. Buhay ang Diyos. Amen. God is alive. Dahil buhay ang Diyos, tayo ay nagpupuri sa Kanya. He is our great rock of protection. He is our salvation. Sabi ni Luke 20:38, He is not God of the dead, but of the living. For Him, all are alive. Amen. Buhay na buhay tayo dahil buhay ang Diyos.
Amen. Kahit anong sitwasyon meron ka sa buhay mo, you will be alive. You will stand fast and stand firm and be brave because the Lord is alive. Amen. Problema ka lang. Amen. Problema ka lang. May Diyos ako na pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Kasama natin ang Diyos. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Ito po yung malaking kalamangan natin kaysa mga tao na hindi naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasama natin ang Diyos. Bibigyan tayo ng kalakasan. Tutulungan tayo. Hahawakan tayo ng Diyos. Kaya hindi tayo matatakot. Yung nagbigay sa akin ng Panginoon na vision na magtayo ako ng isang church. At tinawag ko ang aking mga elders. At sabi ko sa kanila, the Lord give me a vision that we have to make a bigger church. Ang sabi nila, may pera ba tayo, pastor? Bakit kung may plano, pera kaagad ang hahanapin? Funding kaagad. Hindi ba pwedeng plano muna bago yung funding? Pero sabi ng iba, kasama yan, pastor. Kasi pag may plano ka, wala kang funding, walang mangyayari. Kasi kailangan talaga ng pera. Tama naman, di po ba? Kaya sabi nila, yung pera daw ay masama. Sabi ko, bigay nyo sa akin yung masamang pera. Gawin kong mabuti yan. Kasi hindi po yung pera ang masama. The love of money, yun po ang nagpapasama. Pero pag may pera kayo na evil dyan, bigay nyo sa akin. Gagawin ko yung righteous. Sabi nila, may pera ba tayo, pastor? Yun ang problema. Sabi ko, wala tayong pera, pero magtatayo tayo ng church. Sabi ko, wala tayong pera. Pero yun ang sabi ni Lord, magtatayo tayo ng church dito sa Maragusan, Mapawa, Maragusan. Yung specific place namin ay Mapawa, yung barangay namin, Mapawa, Maragusan. Sabi ko, tatayo tayo. The church is 50 years old. And we are second na pumalit. Dami nang pumalit sa church. Ako yung panghuli. Parang 20 years na tayo, ano? 20 years. Sabi ko, tatayo tayo ng church. Sabi nila, may pera ba tayo, pastor? Kung hindi yun ang tanong, hindi yun ang sagot. Ang sagot ay, sasama ba kayo sa akin? Pero hindi naman ako nanghihingi ng pera sa inyo. Ang sinabi ko sa inyo, may vision tayo. Sabi ko, kahit na isang poste lang ang may tayo, masaya na ako. Basta't ginagawa ko yung sinabi ni Lord. Yun ang mahalaga eh. Na ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Kaysa hindi ka nakikinig. Kaysa para kang bingi na hindi mo nakikita at hindi mo naririnig. Amen? Yung tawag ng Panginoon. Kaya yung anak ko, sinabi ni Pastor Win Pellegrino, sabi niya, wag mo nang hintayin tawagin ka ng Panginoon. Dahil nandiyan ka na sa bahay ni Lord. Papayagan mo ba yung higaan mo, papalitan ng iba? Iba nang hihiga, iiba nang maninirahan sa bahay ninyo dahil aalis na yung papa mo. Kasi tatanda tayo.
Lilipas tayo, Pastor. Amen? Kaya maganda yung sinabi doon sa conference, you have to push the young ones. Kaya kayong mga kabataan, magpapagamit kayo sa Panginoon. Habang may lakas kayo, gamitin nyo yan para sa Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon. Dahil may pagpapala mula sa Diyos kung iaalay mo ang buhay mo sa Diyos. Akala ko hindi na ako muling makapaglilingkod sa Diyos. Pero what makes me stand here, it's because of my commitment and my love to the Lord. Nung nasa college ako, sinabi ko ng Panginoon, Lord, ako po'y maglilingkod sa inyo. Bibigay ko ang buhay ko. Titigil ako sa pag-aaral. At gagawin ko ang kalooban ko. Iginawa ko naman talaga. Kaso, may proseso. Nag-aral ako ng Bible School, 3 buwan lang ako. Pinaalis na ako. Dahil sa sobrang bait ko. And then I realized that during that time, parang ang alam ko lang, na yung pangalan ng ating Panginoon ay makaliligtas. Yun ang alam ko. Pagtatanggapin ko ang kanyang pangalan, ako ay maliligtas. Pero hindi pala doon nagtapos ang lahat. Meron pa palang dapat malaman ang isang taong naglilingkod sa Diyos. Kailangan niyang makinig pa ng mga salita ng Panginoon upang lalago siya. At upang titibay ang kanyang paniniwala. Kaya kailangan nating dumalo sa ganitong mga gawain, sa gawain ng mga youth, sa gawain ng tatay, sa gawain ng nanay. Kailangan talagang nandoon tayo dahil yan ay part ng ating growth. Yan ay part ng paglago ng ating paglilingkod sa Panginoon. At doon may kulang ang buhay ko. Doon may kulang. At naalis ako sa Bible School, Pastor. 3 buwan lang akong nag-aaral. But then my desire was there. And so I started to build a church, though I was kicked out. I built a church. I pioneered a church. But when they sent me to go to the board and apply for license, siguro sa background ko, wala eh. Kick out. Walang mabubuting bagay na meron ka. Ang mayroon lang ako ay my church. Pero nung tinawag na ako ng board, takot ako. Ewan ko. Ngayon, hindi naman ganun yung board. Pero yung dati, grabe. Grabe yung mga board. Pastor Nabalio, yun ang one of the member of the board. Grabe. Nung tinanong ako, hindi ko na na-memorize yung Acts 2:38. Ko na na-memorize. Kaya sabi ko, parang ang sakit sa dibdib ko na meron naman akong desire. May gawain naman ako, bakit hindi ako binigyan ng license? Minsan, sobrang agresibo tayo mga kapatid. Na gusto nating kunin ang bagay na gusto nating kunin. Na kahit hindi pa para sa'yo at hindi pa yung tamang panahon, ay para bang nire-wrestling mo na. Ngayon na! Hindi na dapat ipagbubukas ito. Ngayon na! Dahil grabe ang aggressive mo. Hindi pala yung tama. Dapat maghintay tayo sa tamang panahon, na kalooban ng Diyos. Kaya't huwag kayong magmamadali. Amen. Hallelujah. Huwag kayong magmamadali. Dapat
palagi kayong nagtatanong kay Lord through prayers. Hallelujah. At marunong kayong maging patient at maghintay sa tamang panahon. Dahil alam nyo, may kalamangan talaga tayo. But merong proseso ang ating Panginoon. Hindi ako binigyan ng license. Doon ako galit na galit. Kaya yung lesson learned, huwag magtanim ng sama ng loob. Kapag magtanim ka ng sama ng loob, lalaki yan. At hanggang sa mawawala ka sa paglilingkod ng Panginoon. Dapat marunong tayong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin dahil ikaw ay produkto din ng pagpapatawad mula sa Panginoon. Isipin mo yan. Pinatawad ka lang. Dapat marunong ka ring magpatawad. Amen? Dahil pinatawad ka lang ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ay nasasaktan, iniisip mo ba, ilang tao din ang nasasaktan mo? Ganun lang ang buhay. Dapat marunong tayong magpapatawad at hindi magtatago ng sama ng loob. Dahil yung sama ng loob, yun ang nagtutulak sa buhay ko na mawawala sa Panginoon ng 9 na taon. 9 na taon akong nawawala sa Panginoon. I am living in darkness and nobody dream and think that I can stand today. Dahil kung gaano ako kasama, nung una, dumoble po yung kasamaan ng buhay ko. But dahil may edge tayo, dahil may kalamangan tayo, dahil hindi tayo nalilimutan ng Diyos, at dahil alam ng Panginoon ang iyong commitment, alam ng Panginoon ang puso mo, bibigyan tayo ng maraming pagkakataon ng ating Panginoon na baguhin natin ang buhay natin. May panahon na naghahanap ako ng kainuman, walang sumama. Gusto kong magsugal, walang mga kaibigan na magsusugal. Gusto kong magliwaliw, parang mababasag ang ulo ko sa katahimikan. And it pushed me to pray and to talk with God. At sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, alam mo yung puso ko. Alam mo sa umpisa pa, na mahal kita. Ngunit bakit niyo po ako pinabayaan? Bakit niyo hinayaan? Nag-aral ako ng Bible school, kick out ako. Kahit na-kick out ako, nag-pioneer ako ng church. May church na ako, hindi nila ako binigyan ng license. Yun ang sinabi ko sa Panginoon. Sabi ko sa Kanya, kung hindi mo ako iniwan, hindi ako magkakaganito. Ngunit may boses akong naririnig. At sabi niya, hindi kita kailanman iniwanan. Ikaw ang nang iiwan sa akin. At yun ang nagpapabago sa buhay ko. Hallelujah! Yun ang point of pagbabago ng buhay ko. Natatanggap ko ang kanyang presence. I received the Holy Ghost. I was forgiven. Hallelujah! And when I stand, I feel the power of God. And all the vices came no more. At sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa inyo ng tapat. I will serve you with all of my heart. At one night, habang ako'y natutulog, meron akong vision. Sabi ng vision ko, you have to preach the word.
And when I start to preach, no words comes out from my mouth. And because of that, yung mga tao na nasa harap ko lumabas. At nung lumabas ako sa isang building, nakikita ko po yung rapture. Na merong mga tao na they caught up in the clouds, and I start to worship. I start to give honor. And I said, this is it, Lord. Ito yung inaantay ko. And I was lifted up. But in the middle, the throne gradually disappeared. And I cried and cried and cried. At ang sabi ko sa Panginoon, ano pa bang kulang? Ang hindi ko nagawa, naglingkod na ako ng tapat. Nasa church na ako every Sunday. Nagbibigay ako ng ikapo every month. At ang sabi niya, when I open the Bible, preach the word. Minsan, akala natin nagagawa na natin ang lahat. Pero may mga bagay pa tayong hinahanap ng Panginoon na nais ipapagawa ng Panginoon sa buhay mo. And when I started to preach at school, I have 2 students who receive the name of God. And they cried out, saan kami pupunta, sir? Wala kaming pamasahe. At doon naantig ang puso ko. At doon bumalik ang calling ko. At sabi ko, Lord, pag ibigay mo sa akin ang isang libreng lugar kung saan ako mag-umpisa ng church, at one miracle, kahit hindi ako bibigyan ng license ng UPC, maglilingkod ako sa inyo. And God gave it to me. God gave it to me. Sabi ng isang konsihal, sir, tatayo ka raw ng simbahan. Itong bilyaran ko, aalisin ko ito. Dito ka. Mag-church ka dito. Wow, glory to God. And then, 2 tao that was poisoned. One is 40 years old, the other one is 20 years old. And when I came to 20 years old, galit na galit yung papa. Muntik na kaming tinaga ng itak. At umalis kami. Dinala ako sa isang 40 years old. The same yung situation. At pinatuloy kami. Nag-pray over ako sa kanya. In the morning, kumain siya. Yung 20 years old, in the morning, namatay. And so I decided to build a church in the place where I was teaching. At sinabi ko sa sarili ko, bibigyan man ako ng license o hindi, maglilingkod ako sa Panginoon dahil alam ko na may calling ako mula sa Panginoon. At nung nangyari ang bagay na yan, nag-umpisa kami ng church kasama ng asawa ko. Iilan lang yung, 2 lang yung kasama ko. 2 estudyante. Asawa ko na buntis. At ako, 4 lang kami. Pero dahil sa mga pangyayari, nung first day of the church, more than 100 attended. Parang nagtaka sila nung nangyari. And I invited my presbyter. Sabi ng presbyter, ang dami mo ng members. Pero sa isip ko, hindi yan member. Mga osyero lang yan. Ano? Osyero? Ano yan? Parang ano lang, nagmamasid ko ano nangyari. Pero nandun sila. Sabi ng presbyter, magkuha ka din ng license. Sabi ko, opo, pastor. So naghahanda na ako, nag-memorize na ako ng Acts 2:38. Baka mamaya, ito na naman ang ipamemorya sa akin.
idadagdag ko na yung Mark 16:16. Para dalawa na yung verse ko. But to my surprise, when the sectional conference come, at tinawag ako at ini-interview ako, sabi na tumayo yung presbyter ko, ito si Pastor Resuena, may church na ito. Marami na ang members nito. Nandoon ako. Sabi ni Pastor Willie Madocon, kung ganon, wala na problema. Welcome to the United Pentecostal Church, Pastor Resuena. At binigyan ako ng license. Sa ganun lang kadali. So you see, the point is, dahil may Diyos ka, kahit yung mga bagay na inaasam-asam mo, ibibigay ng Diyos sa tamang panahon. Ilang taon lang, naging general license ako. Ilang panahon lang, naging ordain ako. At hindi na ako nag-a-apply. Nung na-elect ako ng district officer ng Education Department, sabi ng district presbyter, district official ka na, dapat general yung license mo. Apply ako ng general. Nung in-appoint ako ni Pastor Alcantara na regional representative ng editorial, kasama ko si Pastor Amado Perez, sabi naman ni Pastor Dangcolos, regional ka na, dapat mag-ordain ka na. Halika rito. Ang dali. Amen? Hindi tayo mahihirapan pagkalooban na ng ating Panginoon. Amen. Walang kahirap-hirap pag ang Diyos na ang gumawa ng paraan sa buhay mo. Kaya't maniwala lang tayo sa Diyos. We have the edge. We have the edge, mga kapatid. May kapatid ako, Sister Leia Mamulang, Analia Resuena Mamulang, the District LM Secretary of Caraga Region, LM President of Caraga Region. Nung nagpupisa sila ng church, doon sa lugar kung saan ako nag-pioneering, dahil umalis nga ako, dahil hindi na ako binigyan ng license, ibinigay ko sa kanila. Akala ko fanatic yung ganon. Yun bang sinabing, huwag kang hihingi ng tulong sa mga kapatid mo. Sabi ng pastor na asawa niya, huwag kang humingi ng tulong sa mga kapatid mo. Dahil pinatala tayo ng Diyos dito, bubuhayin tayo ng Diyos. At sabi ko, napaka-fanatic naman ng utak nito. At yung pala, yun ay language of faith. Language of faith. Amen. Those are the language of faith. Dahil they become wise. They knew God. The powerful God. Na hindi sila tatalikuran. Hindi sila pababayaan. Hallelujah! May Diyos sila na pinaglilingkuran na makapangyarihan sa lahat na hindi tatalikod sa isang taong tapat na naglilingkod. I learned in my experience that God will never left us. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, buhay niya ang ibinigay niya para sa iyo. Kaya kung hindi mo pa natatanggap si Lord, tanggapin mo na ngayon. Dahil baka huli na ang lahat. Amen. Kung hindi ka pa nabaptize, in the name of Jesus, sabihin ko sa iyo, magpabaptize ka na. Maglilingkod ka na ng tapat. Maglilingkod ka na sa Diyos dahil may malaking kalamangan sa isang tao na naglilingkod sa Diyos. At ngayon, pinagpala sila ng ating Panginoon dahil sa kanilang paniniwala. Meron na silang brand new na sasakyan. Yung mga anak nila nag-aaral,
sa isang prestihiyosong paaralan sa Davao City na hindi namin naranasan at hindi namin naranasan mula sa mga magulang namin. But they have enjoyed the goodness of God. Dahil may edge pag naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Alala ko pa itong kapatid ko. Pastor, dati-dati, naglilinis lang ito ng isang malaking piggery. Pag uwi ng bahay, nangangamoy baboy yan. Amen. Pero sa lahat ng mga iniisip niya at sa lahat ng desisyon niya sa buhay, palagi niyang inuuna ang Diyos. Palagi niyang isinaalang-alang ang kanyang paglilingkod na ito bang ginagawa niya ay ikabubuti sa paglilingkod. At kapag ikabubuti sa paglilingkod, nananatiling nandoon sa bagay na nakabubuti sa Panginoon. Mula sa hirap na trabaho, ngayon po ay isang manager. Yun ang pagpapala ng Panginoon. Yun ang edge ng Panginoon. Hallelujah! Yun ang isang malaking bagay sa isang tao na naglilingkod sa Diyos. Kaya't manatili tayong faithful, mananatili tayo sa ating paglilingkod. Dahil hindi malayo ang pagpapala sa isang taong, hallelujah, naglilingkod sa Panginoon. Ano man meron ka, ano mang problema meron ka, ano mang karamdaman meron ka, ano mang sitwasyon na nandyan ka, may edge ka, kapatid, dahil may Diyos ka na makapangyarihan na iyong pinaglilingkuran. Pagpapalain ka ng Diyos. Nag-a-apply ako ng promotion. Sabi ng kasamahan ko, may vacant ba? Sabi ko, wala. Ba't mag-a-apply ka? A-apply lang ako. Bibigay ko lang itong folder. At habang nag-a-apply ako, Pastor, may tumawag sa akin. Sabi niya, Sir, may interview ka sa araw na to. Nung naririnig ko yun, parang, oh God, totoo ba ito? At nung nag-i-interview na kami, yung mga kasama ko na nag-i-interview, ang isa ay Asian technical official. Yung isa naman ay national trainer. Sa sarili ko, wala naman akong ganun. Pero sabi ko, may Diyos ako. Sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Kung tatanggapin ako at mapopromote ako sa trabaho, okay lang po. Pag hindi, okay lang po. Masaya po ako, Panginoon. But to my surprise, our HR called me. And he said to me, Sir, ikaw ang pinili ng SDS na papalit sa position na Principal 3. Tuwang-tuwa, mapatid. Hindi ko maisip kung ano ang gagawin ko. At nagpupuri na lang ako sa Panginoon. Iyak ako noon. Sabi ko, Lord, ang bait mo, Lord. Sabi ko, Lord, makapangyarihan ka. Minsan ay natatakot ako. Minsan ay parang hindi ko makayanan. Ngunit andyan ka na nagbibigay sa akin ng lakas. Maraming favor ang natanggap ko mula sa Panginoon. And I'm sure sa buhay mo, ang dami na ring favor na natatanggap mo. Araw-araw isipin mo lang, you have an edge. May Diyos ako. Problema ka lang, may Diyos ako. Amen. Problema ka lang,
May Diyos ako. Amen. Let us stand together. Huwag nating hayaan na hindi natin mararamdaman ng Diyos sa araw na to. Huwag nating hayaang mawawala ang edge sa buhay mo. Huwag mong hayaan na hindi mo mararamdaman ang kanyang kapangyarihan. Huwag mong hayaan na lalabas ka sa lugar na ito na hindi mo mararamdaman ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko alam kung anong suliranin meron ka. Hindi ko alam kung anong circumstansya ng buhay ko, ng buhay mo na nandiyan ka. Ang alam ko lang, may Diyos na makapangyarihan. Ang alam ko lang, may Diyos na gagabay. May Diyos na nagmamahal. May Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating pinaglilingkuran. Come on! Come on!